pinakamalaking kasalanan, kadalasan nagsisimula sa mga maliliit na titig, simpleng haplos, at mga sandaling hindi na may babalik. Ako si Carmina, 46 years old, isang misis na sa paningin ng iba ay kontento na sa buhay. May 3 anak na lahat ay may trabaho na at sa kanya-kanyang mga tirahan na nakatira. Ang asawa ko naman ay madalas nasa probinsya para asikasuhin ng lupain at negosyo ng aming pamilya. Kaya karamihan ng araw, ako lang ang natitira sa malaking bahay namin, maliban sa isa, si June. Si June ay 26 years old, boy namin sa bahay. Pumasok siya rito 3 taon lang nakakaraan. Nang marekomenda siya ng kapitbahay namin kilala siya mula sa probinsya. Ulila na siya mula pagkabinata. Ang ama niya ay nawala sa aksidente sa pabrika. At ang ina naman niya ay pumanaw dahil sa sakit. Dahil panganay, siya ang naging sandigan ng 2 nakababatang kapatid niya. Kaya kahit palakas ang pangangatawan, sa mata niya ay laging may bahid ng lungkot at pananabik. Ngunit sa katawan niya, ibang kwento. Matangkad, moreno, at halatang hinubog ng araw at trabaho ang mga braso at dibdib niya. Kung minsan habang naglilinis siya ng hardin, hindi ko maiwasang mapatitig. Pawisan, nakahubad ang pangitaas, at bawat galaw ng kalamnan niya ay parang nangaakit ng hindi sinasadya. At dahil wala na ang mga anak ko sa bahay, kami lang madalas ang naiiwan. Kung tutuusin, dapat ay parang anak na ang turing ko sa kanya. Pero iba ang nararamdaman ko. Para akong binabalik sa pagkadalaga. Kinakabahan, kinikilig, at natutukso. Minsan sabay kaming kumakain ng hapunan kapag wala ang asawa ko. Nagkukwento siya ng tungkol sa hirap ng buhay sa probinsya at kung paano niya gustong makatulong sa mga kapatid niya na makapagtapos ng pag-aaral. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang mapansin ang pagkakahawak niya sa baso. Magaspang, pero may lakas. At kapag ngumiti siya, may init na pumapasok sa dibdib ko. Hanggang dumating ang isang gabi. Habang nag-aayos ako ng mesa matapos kumain, lumapit siya para tulungan akong buhatin ang mga plato. Nagkasalubong ang mga kamay namin. Sandali lang iyon. Pero para bang tumigil ang mundo. Pareho kaming napatingin sa isa't isa. "Ako na po, ma'am. Baka mapagod kayo," sabi niya. Pero mababa ang tono ng boses. Parang may ibang ibig sabihin. "Hindi na. Okay lang, June. Ako na to," sagot ko. Pilit na nakangiti. Pero habang iniaabot ko ang plato, dumikit ang braso niya sa braso ko. Mainit, matigas. At doon ako napalunok ng malalim. "Alam niyo, ma'am," biglang bulong niya. Halos nakadikit ang labi niya sa tainga ko. Hindi ko maiwasang mapansin na lalo kayong gumaganda pag ganito. Tayo lang sa bahay. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang puso ko'y kumakabog na parang dalagita. "June," mahina kong sambit. Hindi ko alam kung babala o pag-aanyaya. Umiti siya ng pilyo. Tapos marahang hinaplos ang kamay ko habang inaabot ang plato. "Pasensya na po, pero hindi ko na kayang itago." At bago pa ako makaisip ng sasabihin, lumapit siya ng mas malapit. Ramdam ko ang init ng hininga niya, ang amoy ng sabon at pawis na halong lalaki. Sa loob ng kusinang iyon,
Sa katahimikan ng bahay na kami lang ang nakatira. Doon nagsimula mabuo ang lihim na hindi ko na kayang pigilan. Pagkatapos ng gabing iyon sa kusina, hindi ko na maalis sa isip ko ang bulong ni Jun. Paulit-ulit kong naririnig sa tenga ko. Lalo kayong gumaganda pag tayo lang sa bahay. Sa edad kong 46, sanay na akong tawaging tita o mami ng mga anak ng kaibigan ko. Pero mula sa bibig ng isang batang lalaki na halos edad lang ng panganay ko, bigla akong nakaramdam ng kakaibang sigla. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga kurtina sa sala, dumaan si Jun. Pawisan siya mula sa pagwawalis sa labas. Nakasando at halos dumikit na sa balat ang tela. Napatingin ako at nahuli niya akong nakatitig. Umisi siya. "Ma'am, baka mapansin ng iba, titig na titig kayo sa akin." Namilog ang mata ko. "Ikaw talaga, Jun. Loko ka ha." Pero halata sa tono ko na hindi ko kaya itago ang kilig. Lumapit siya, dahan-dahan, hanggang halos magkadikit na kami. Hinawakan niya ang kortina. Bahagyang dumampi ang likod ng daliri niya sa braso ko. Para akong nakuryenteng nakuryente. Ang lambot, bulong niya. Nakatitig sa balat kong napapaputi sa ilalim ng liwanag. "Jun, baka may makakita." Mahina kong sagot. Pero hindi ko inalis ang kamay ko. "Huwag kang mag-alala, ma'am. Wala pong makakakita. Tayo lang naman lagi dito." At bago ko pa mapigilan, naramdaman kong dumikit ang labi niya sa pisngi ko. Banayad, parang sinusubukan lang. Pero hindi ako matras. Sa halip, napapikit ako. At halos marinig niya ang pagbilis ng hininga ko. "Jun." Tawag ko ulit. Pero ngayong pagkakataon, may halong pagnanasa na ang tono. Lumapit pa siya lalo. Sa isang iglap, hinawakan niya ang bewang ko. Mainit at matibay ang pagkakadantay ng kamay niya. Napasandal ako sa dingding. At doon niya ako tuluyang hinalikan. Hindi na banayad, kundi mapusok at gutom. Hindi ko na siya pinigilan. Sa halip ako mismo ang humawak sa batok niya at sinagot ang halik. Para akong bumalik sa pagiging dalaga. Hinihingal, nanginginig, at sabik na sabik. Habang patuloy ang halikan namin, gumapang ang kamay niya pataas. Hinahaplos ang gilid ng dibdib kong natatakpan lang na manipis na blouse. Ramdam ko ang init ng palad niya at ang pagnanasa sa bawat galaw. "Ma'am Carmina, ang bango-bango niyo po. Ang ganda-ganda niyo pa." Bulong niya sa pagitan ng mga halik. Napakagatlabi ako. Pinipigilang mag-ingay. "Jun, baka may makarinig sa atin." Ngumiti siya. Pilyo. Habang hinahaplos ang pisngi ko. "Walang makakarinig sa atin, ma'am. At kahit may makarinig, handa akong akuhin lahat. Basta akin ka ngayon." At bago pa ako makapagsalita, binuhat niya ako. Matatag, para bang wala akong bigat. At dinala papunta sa kwarto. Ang mga yapak niya'y mabibigat, pero puno ng determinasyon. Pagbagsak namin sa kama, ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang kamay niya'y walang preno. Ang mga labi niya'y dumadampi kung saan-saan. Sa leeg, sa balikat, pababa. Hindi na ako nagprotesta. Sa halip ako pa ang humaplos sa katawan niyang matitigas na sa kakatrabaho. Habang ang mga mata ko'y nakapikit at ninanamnam ang bawat segundo. At doon,
Sa mismong kwarto kung saan ilang beses akong naghintay ng asawa kong laging wala. Doon ako unang nakaranas ulit ng init at atensyon. Hindi mula sa asawa ko, kundi sa aming boy. Nang bumagsak ang katawan ko sa kama, ramdam ko ang bigat at init ni Jun. Hindi ko alam kung kasalanan ba o kaligtasan ang ginagawa ko. Basta ang alam ko lang, hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko. Ma'am, bulong niya. Ngayon lang ako naglakas loob. Matagal ko na pong gustong sabihin. Shhh. Hinawakan ko ang labi niya. Nanginginig ang kamay ko. Huwag na tayo magsalita. Baka magsisi pa ako. Pero hindi siya tumigil. Dahan-dahan niyang hinalikan ng daliri kong nakatakip sa labi niya. Bago dumiretso sa halik na mas mainit pa kaysa sa kanina. Napakapit ako sa patok niya. At unti-unting nawawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Ang mga halik niya ay gumapang mula sa labi ko pababa sa leeg. Bawat dampay nag-iiwan ng init. Napakagatlabi ako. Pilit pinipigilan ang ingay. Jun, wag. Mahina kong sabi. Pero ang mga kamay ko ay humahaplos na sa likod niya. Hinahatak siya para mas lalong dumikit. Ngumiti siya ng pilyo. Nakatitig sa akin. Hindi niyo kaya, ma'am. Sabik kayo. Sabik din ako. Napalunok ako. At sa loob-loob ko alam kong totoo ang sinasabi niya. Unti-unti niyang inangat ang blouse ko. Hindi siya nagmadali. Para bang sinasadya niyang patagalin. Iparamdam sa akin ang bawat segundo ng tukso. Dumampi ang magaspang niyang palad sa balat kong matagal nang walang nakakaantig. Ang kinis niyo pa rin, ma'am. Parang hindi kayo 40s. Bulong niya habang hinahaplos ang braso ko pataas. Napapikit ako. Napakagat sa labi. Jun, huwag mong sabihin yan. Pero totoo. Sagot niya. Sabay halik muli sa leeg ko. Kahit mga dalaga, hindi makakapantay sa inyo, ma'am. At doon, tuluyan nang bumigay ang lahat ng depensa ko. Pinapasok ko siya sa mundo ko, sa kama ko, sa pagkatao ko. Isang bagay na dapat ay para lang sa asawa kong matagal nang wala dito sa bahay. Hindi ko na malayan ang oras. Ang alam ko lang bawat galaw, bawat halik, bawat bulong niya sa tenga ko ay nagdadala sa akin sa paraisong matagal ko nang kinalimutan. Hanggang sa mismong gabing iyon, naging totoo ang lihim naming kasalanan. At matapos ang lahat, nakahiga ako sa dibdib ni Jun. Hinihingal, habang siya naman nakayakap sa akin. Walang salita, walang pangako. Pero ramdam ko ang kakaibang kasiyahan na hindi ko nahanap sa loob ng mahabang taon. Bakit ngayon lang, Jun? Bulong ko habang nakapikit. Hindi pa huli, ma'am. Sagot niya. Mahina pero puno ng init. Simula ng gabing iyon, hindi na ako tulad ng dati. Parang may apoy na muling sumiklab sa loob ko. At ang pinagmulan nito ay hindi ang asawa kong si Noel, kundi si Jun. Tuwing umaga, kapag nag-aalmusal kami, para akong dalagitang nahuhuli sa pagtingin sa kanya. Kapag yumuyuko siya para magpunas ng mesa, hindi ko mapigilang sulyapan ng kanya matipunong braso at pawisang batok. At alam kong alam niya yon. Ma'am, kanina pa kayo nakatitig ah. Nakangisi niyang biro habang inaayos ang kape ko. Napatakip ako ng bibig, parang bata. Ikaw talaga, Jun. Huwag kang pasaway. Pero lalo siyang lumapit. Hinilapit ang tasa ng kape sa labi ko.
At sa halip na ibaba sa mesa, siya mismo ang nag-abot sa akin. Ramdam ko ang daliri niyang sinadyang dumikit sa kamay ko. Mainit, nangaakit. Tikman niyo po, baka mas gusto niyo ang timpla ko. Napakorap ako, hindi sa kape, kundi sa ibig sabihin ng mga mata niya. Natawa ako ng pilit, pero sa loob ko, may kaba at kilig na bumabalot. Hindi doon natapos. Sa tuwing wala ang asawa ko at may pupuntahan ako, si Jun ang kasama ko. Minsan sa grocery, minsan sa mall, at minsan, simple lang, sa sala habang nanonood ng TV. Pero sa bawat pagkakataon, may mga sandali ng lihim na lambingan. Isang hapon, habang naglilinis siya ng sala, napadaan ako. Nakasuot lang ako ng house dress. Medyo manipis at hindi ko namalayang sumisilip ang hita ko. Huminto siya sa pagwawalis at tumitig. "Ma'am," bulong niya. "Ano na naman yan?" Kunot noo kong tanong. "Ang sexy niyo naman ngayon, ma'am. Para sa akin ba yan?" Kindat niya sa akin. Namilog ang mga mata ko. "Jun, ano ka ba?" Pero bago pa ako makapagsalita ng sermon, lumapit siya. Iniwan ang walis sa kamay niya at sinandal yun sa gilid. Tumayo siya ng diretso sa harapan ko. Matangkad, pawisan, at seryoso ang tingin. "Bakit parang pinapayagan niyo rin ako, ma'am? Baka ako lang ang naglalakas loob, pero sa totoo lang, gusto niyo rin, di ba?" Hindi ako nakasagot. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. At sa mismong sandaling iyon, nilapit niya ang labi niya sa akin. Hindi agad hinalikan. Pero halos maramdaman ko na ang init. Tumingin siya sa mata ko, parang naghihintay ng permiso. Imbis na pigilan ko siya, ako mismo ang humawak sa batok niya at inilapit ang labi ko. Isang halik na muli naming tinago sa apat na sulok ng bahay. Simula noon, naging mas daring na si Jun. Kapag naglalaba ako, bigla siyang susulpot para tulungan ako. At imbis na tumulong lang, didikit siya sa likod ko. Hahaplusin ang braso ko at ibubulong. "Ang bango-bango niyo pa rin, ma'am, kahit pawisan kayo." Kapag nasa kusina ako habang nagluluto, bigla niyang ilalagay ang kamay niya sa bewang ko. Kunwari para umalalay, pero ramdam ko ang diin, ang paninibugho. At tuwing gabi, kapag nakahiga ako mag-isa sa kama, naririnig ko pa rin ang mga bulong niya. Ang init ng kanyang mga halik, at ang pag-ungol kong hindi ko inaakalang magagawa ko pa sa edad kong ito. Ngayon mas lala akong natatakot at natutukso. Dahil alam kong sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang lihim naming relasyon. Isang tanghali habang nagluluto ako sa kusina, pumasok si Jun para mag-abot ng mga gulay. Nakasuot lang siya ng puting sando at kupas na short. Halos dumikit ang sando sa katawan niyang pawisan. At bawat galaw niya ay nakakapanghina ng tuhod. "Ma'am, ako na po dyan. Baka mapagod pa kayo." Alok niya. Hawak ang kutsilyo para siya ang maghiwa. "Hindi na, Jun. Sanay na ako rito." Sagot ko. Pero nang dumampi ang braso niya sa braso ko, para akong natunaw. Nakatitig siya sa akin. Seryoso. Sabay bulong. "Alam niyo, ma'am, kahit araw-araw kitang titigan, hindi ako magsasawa." Napasinghap ako. Napalingon. Pero bago pa ako makasagot, bigla niyang hinawakan ang bewang ko mula sa likod. Mainit, matibay, at ramdam ko ang hininga niyang dumadampi sa leg ko. "Jun, baka may dumating." Halos pabulong kong sagot.
Nanginginig ang kamay ko sa hawak kong kutsilyo. Umisi siya. Inilapit ang labi sa tainga ko. Eh di mas maganda, ma'am. Ayaw niyo ba yun? May thrill. At bago ko pa mapigilan, hinalikan niya ako sa leeg. Banayad, pero nakakakuryente. Napakapit ako sa mesa. Napapikit. At hindi na nakayanan ng kaba at init. Inikot ko ang mukha ko at sinalubong ang labi niya. Isang halik na mapusok, puno ng sabik. Habang naghahalikan kami, marahang umakyat ang kamay niya. Hinahaplos ang katawan ko sa ilalim ng matipis na blouse. Hindi ko na napigilan. Sa halip, napaingay ako ng mahina. Nang biglang, may kumatok sa pintuan. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Agad kong tinulak si Jun. Mabilis na inayos ang blouse ko at hinugasan ang kamay kong nanginginig. Siya naman ay nagkunwaring abala sa paghuhugas ng gulay. Ma'am Carmina! Sigaw ng kapitbahay naming si Aling Tess mula sa labas. Mag-aabot lang ako ng suman. Baka gusto nyo. Mabilis kong sinagot. Sandali lang, Aling Tess. Sabay habol ng hininga. Paglabas ko para kunin ang suman, nanginginig pa rin ang tuhod ko. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. At alam kong halatang halata kung may makakaintindi ng sitwasyon. Bakit namumula ka ata, Ma'am Carmina? Tanong ni Aling Tess. Hindi, Aling Tess. Mainit lang po kasi. Maraming salamat nga po pala dito sa suman. Sagot ko. Pagbalik ko sa kusina, nandun pa rin si Jun. Nakangisi, parang walang nangyari. Lumapit siya. Kinuha ang suman sa kamay ko at bumulong. Konting-konti na lang, ma'am. Muntik na tayo mahuli. Pinandilatan ko siya, pero hindi ko maitago ang kilig at kaba. Jun, tigilan mo na to. Ngumiti siya ng maspilyo. Sabay halik sa likod ng kamay ko bago tumalikod. Hindi niyo na ako kayang tigilan, ma'am. At doon, napagtanto ko, tama siya. Hindi ko na kaya. Sa halip na takot lang ang nararamdaman ko, lalo pa akong na-excite. Para bang bawat oras, bawat sulyap, bawat halik na ninanakaw namin ay nagiging mas matamis dahil sa panganib na pwede kaming mahuli. Kinabukasan, akala ko tulad lang ng mga nakaraang araw. Tahimik ang bahay, ako at si Jun. Nagkakaubusan ng mga nakaw na sulyap at bulong. Pero hindi pala. Habang nag-aayos ako ng mesa para sa tanghalian, biglang bumukas ang pintuan. Carmina, mahal! Sigaw ng pamilyar na boses. Napatigil ako. Si Noel, ang asawa kong matagal na ring hindi umuwi mula sa probinsya. Hawak niya ang maleta at bit-bit ang mga bayong ng gulay at prutas. Mahal! Mabilis kong tinakpan ang kaba sa dibdib ko at sinalubong siya ng yakap. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Ngumiti siya. Pagod pero masaya. Namiss kita, mahal. Kaya nagdesisyon akong umuwi bigla. Ramdam ko ang bigat ng kanyang yakap. Pero sa loob-loob ko, may ibang bigat din akong itinatago. Sa likod tanaw ko si Jun, na nakatayo sa gilid. Nag-aayos ng mga dala ni Noel. Wala siyang imik. Pero ramdam ko ang titig niya sa akin. Sa hapagkainan, magkatabi kaming kumakain ni Noel. Habang si Jun ay naglilingkod, tahimik siya. Walang biro, walang sulyap. Pero sa bawat paglapit niya para maglagay ng ulam, halos magdikit ang mga braso namin. At ramdam ko ang init. Mahal, buti inaalagaan ka ni Jun dito sa bahay. Ani ni Noel habang ngumunguya.
Kahit wala ako, maaasahan talaga siya. Napalunok ako. Halos mabilaukan. Oo naman mahal. Sagot ko. Pilit na kalmado. Napatingin ako kay Jun. Nakangiti siya. Pero may kakaibang kislap ang mga mata niya. Para bang sinasabi, halaga talaga kita, ma'am. Higit pa sa alam niya. Gabi na. Si Noel pagod sa biyahe. Agad natulog sa kwarto namin. Ako na may nakahiga sa tabi niya. Nakatingin sa kisame. Dapat ay panatag na ako. Nandito na ang asawa ko. Ligtas na. Buo ang pamilya. Pero bakit? Sa halip na saya, kaba at pananabik ang nararamdaman ko. Sa labas ng bintana, anino ni Jun ang nasilayan ko. Nagsasampay siya ng mga nilabhan. Pero hindi pa rin nawawala ang titig niya sa akin. Parang nag-uusap ang mga mata namin kahit malayo. Bukas, mag-isa kitang makikita ulit. Bulong ko sa isip ko. At alam kong pareho kami ng iniisip. Kinabukasan, habang nasa hardin si Noel at abala sa pag-aayos ng mga dalang pananim, lumapit si Jun sa akin sa kusina. Dahan-dahan, wala ibang tao. Ma'am, bulong niya. Mababa ang boses. Ang hirap kagabi. Makita ko kayong katabi niyo si Sir. Parang nasasaktan ako. Gusto ko ako lang. Napakapit ako sa mesa. Ramdam ang kabog ng dibdib ko. Jun, nandito ang asawa ko. Tigilan na natin to. Ngumisi siya. Mas pilyo, mas determinado. Hindi niyo rin ako kayang tigilan, ma'am. Lalo na ngayong mas delikado. At muli, kahit alam kong mali, naramdaman ko ang apoy na unti-unting sumisibol sa katawan ko. Ang thrill ng panganib, ang kaba na baka mahuli, at ang init na hindi kayang ibigay ng asawa kong laging wala. Umaga ng linggo, abala si Noel sa hardin. Nag-aayos ng mga halaman na galing sa probinsya. Ako naman nasa kusina para maghanda ng almusal. Akala ko'y normal na araw lang. Pero hindi ko alam na magpapakuryente na naman ang sitwasyon. Habang nag-aayos ako ng mesa, dumating si Jun. Pawisan, hawak ang hose, at halatang kagagaling lang sa pagdidilig. Nakatitig siya sa akin habang inaabot ang pitselang tubig. Ma'am, bulong niya, halos hindi marinig. Ang ganda niyo ngayon. Napalingon agad ako sa bintana kung saan tanaw si Noel. Nandun ba siya? Abalang-abala. Bumalik ang tingin ko kay Jun. Nagbabala sa mata. Jun, andyan ang asawa ko. Huwag dito. Pero lumapit siya. Dahan-dahan. Halos maramdaman ko ang init ng katawan niya sa likod ko. Mas nakaka-excite, ma'am. Habang nandyan siya, ako naman nandito. Lumikit ang labi niya sa batok ko. Banayad, mabilis, pero sapat na para mapaigtad ako. Napahawak ako sa mesa. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Jun, tigilan mo ako. Pero mahina ang boses ko, parang ayaw kong tumigil siya. Ngumiti siya, nakatingin sa mga mata ko. Sabi mo lang yan. Pero sa halip na itulak ako, hinahayaan niyo pa. Bago ko pa masagot, biglang sumigaw mula sa hardin si Noel. Mahal, pakikuha nga yung gunting. Ipapantay ko lang tong mga halaman. Para akong nataranta. Mabilis kong tinulak si Jun. Inayos ang blouse ko at sumilip sa bintana. Sandali lang, mahal. Sigaw ko pabalik. Tumalikod si Jun, kunwari abala sa pag-aayos ng mga plato. Ako naman, nahinginig ang kamay habang inaabot ang gunting. Nang ibigay ko kay Noel, hindi ko matignan si Jun. Ramdam ko pa rin ang labi niyang dumampi sa batok ko.
Ang init ng kanyang hininga na parang naka-imprinta na sa balat ko. Pagbalik ko sa kusina, naroon pa rin siya. Tahimik. Pero nang magtagpo ang mga mata namin, ngumisi siya ng pilyo. "Muntik na tayo, ma'am," bulong niya. "Hindi na to mauulit, Jun," mariin kong sagot. Pero nanginginig ang boses ko. Lumapit siya. Nakasandal sa mesa. Nakatitig sa akin. "Hindi totoo yan. Kasi kahit nandito siya, ako pa rin ang hinahanap ng katawan mo, ma'am." Hindi ako nakasagot. Napalunok ako. Ramdam ang apoy na muling sumibol. At alam kong tama siya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Noel, katabi ko siya sa kama. Nakapikit pero gising ang diwa. Sa isipan ko, bumabalik-balik ang mga titig at haplos ni Jun. Lalo akong natataranta sa katotohanan. Sa bahay naming puno ng alaala ng pamilya, may isang lihim na unti-unting sumisira sa lahat. At lalo pa akong hinahatak nito. Ilang araw matapos ang muntikan naming pagkahuli sa kusina, nagsimulang maging mapanuri si Noel. Hindi ko alam kung likas na lang itong pakiramdam ng asawa ko o may nahuli na siyang kakaiba sa mga kilos ko. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng kama, bigla siyang nagsalita. "Mahal, napapansin ko, parang masaya ka kahit madalas wala ako." Napatigil ako, napatingin sa kanya. "Masaya? Siyempre, nandito ka na ngayon, mahal." Pero hindi siya kumbinsido. "Oo, pero parang may kakaiba eh. Parang may ningning sa mga mata mo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako or dapat akong kabahan." Ramdam ko ang pawis sa palad ko. Pilit akong ngumiti. Siguro dahil mas konti na ang iniintindi ko ngayon. Wala na mga bata. Ako lang at si Jun sa bahay. Kaya hindi na ako nabibigla sa mga gawaing bahay. Napatingin siya sa akin ng diretso. Parang sinusuri ang bawat galaw ko. "Si Jun nga pala." Bulong niya. Mababa ang tono. "Parang malapit na malapit ka sa kanya, ano?" Halos mabitawan ko ang kumot na hawak ko. "Ha? Hindi ah. Mabait lang siya. Para ko na siyang anak." Ngunit sa loob-loob ko, alam kong kasinungalingan iyon. At ramdam kong hindi siya lubos na naniniwala. Kinabukasan habang nasa hardin si Noel, tinawag niya si Jun. "Jun, halika nga dito. May itatanong la ako." Nagmamasid ako mula sa bintana. Halos hindi makahinga. "Bakit po, sir?" Tanong ni Jun nakatungo. "Kamusta ang asawa ko dito kapag wala ako? Hindi ba siya nahihirapan? Mabuti pa siya?" Saglit akong kinabahan. Ngunit kalmado si Jun. "Mabuti naman po si ma'am, sir. Madalas nga po akong kasama ni ma'am. Lalo na pag may pinapagawa siya. Kaya hindi po siya nag-iisa." "Ganun ba?" Tanong ni Noel. Nakatitig ng matalim. "Wala bang ibang nangyayari?" Natigilan ako. Nanginginig ang tuhod ko. Pero si Jun, nakangiti lang. Kampante. "Wala po, sir. Respeto ko po kayo. Respeto ko rin si ma'am." Tiningnan lang siya ni Noel ng ilang segundo bago tumango at bumalik sa ginagawa. Ako naman, halos malaglag sa kaba. Kinagabihan habang naghahanda ako ng hapunan, lumapit si Jun sa likod ko. Mahina, pabulong. "Ma'am, nararamdaman kong mahinala na si sir." Napalingon ako. Mabilis na itinulak siya palayo. "Jun, tigilan na natin to. Delikado na to." Ngumisi siya. Halatang hindi takot. "Lalo lang akong nag-iinit, ma'am. Kasi kahit mahinala siya, hindi niyo pa rin ako maiwasang titigan.
at lalong hindi niyo ako kayang tigilan. Isang hapon, maalinsangan ang panahon. Si Noel ay umalis saglit para bumili ng mga gamit sa bayan. Ako naman ay nasa sala. Nakabukas ang bintana, nakaupo sa sofa at nagbabasa ng magazine. Tahimik ang paligid nang biglang dumating si June. "Ma'am," bulong niya. Halos nakadikit ang labi sa tenga ko. Ang tagal kong tinis to. Hindi ko na kaya. Napapitlag ako, pero hindi ko siya tinulak. Mula nang bumalik si Noel, halos hindi na kami nagkaroon ng oras. Para kaming uhaw na hayop na biglang binigyan ng tubig. "June, delikado." Mahina kong tugon. Pero hinalikan na niya ang leg ko. Marahas, sabik. Napakapit ako sa balikat niya at napapikit. Sa init ng hininga niya, nalusaw na naman ang lahat ng takot ko. "Ma'am, kahit isang beses lang ulit. Kahit ngayon lang." Bulong niya. Halos nagmamakaawa. At bago ko pa namalayan, nakahiga na ako sa sofa. Si June ay nasa tabi ko. Ang mga kamay niya ay gumagala sa katawan kong matagal nang sabik sa lambing. Ang mga labi namin ay nagsanib, puno ng init at pagkauhaw. Ang mundo ko'y umiikot lang sa kanya, sa kanyang halik, sa kanyang haplos, sa kanyang bulong. Hanggang sa... "Carmina!" Parang binuhusan ako ng yelo. Napatigil kami. At doon ko nakita. Nakatayo si Noel sa may pintuan ng sala. Hawak pa ang biniling grocery bag. Nanginginig ang mga kamay niya. Nanlalaki ang mga mata. "Mga hayop kayo? Anong ginagawa niyo?" Sigaw niya, galit na galit. Mabilis akong bumangon. Tinakpan ang sarili. Nanginginig. "Noel, mali ang iniisip mo." "Mali ang iniisip ko?" Halos pasigaw niyang putol. "Nakita ko mismo, Carmina. Asawa kita. Asawa kita, pero dito mo pa ginawa sa bahay natin?" Nakatayo si June. Nanilisik ang mata ni Noel sa kanya. "Ikaw, niloko mo ako. Pinakain kita. Pinatira kita dito. Ganyan ang isusukli mo?" "Sir, pasensya na po." Nanginginig ang boses si June, pero hindi siya umatras. "Mahal ko po si Ma'am Carmina." Parang pinutol ang hininga ko sa sinabi niya. "June, tama na." "Mahal?" Bulyaw ni Noel. Halos iba to ang hawak na bag. "Carmina, totoo ba to? Ikaw, mahal mo rin ba siya?" Hindi ako makasagot. Namumuo ang luha ko. Nanginginig ang labi ko. Ang katahimikan ko na lang ang naging kasagutan. "Carmina." Mababa pero mabigat ang boses ni Noel. 25 taon tayong nagsama. 3 anak ang binuo natin. Akala ko sapat na yun. Akala ko ako pa rin ang lalaking mahal mo. Tumulo ang luha ko. "Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto na." "Anong hindi mo sinasadya? Nahuli kitang nakahiga sa braso ng ibang lalaki. Sa mismong bahay na pinaghirapan natin. Ano bang tawag mo dyan kung hindi sinasadya?" Napahawak ako sa dibdib ko. Pilit na nagpapaliwanag. "Mahal, may pagkukulang ka rin. Matagal mo na akong iniwan. Halos wala ka na sa tabi ko. Nag-iisa ako sa bahay na to at si June lang ang nandito. Yan ang palusot mo. Dahil wala ako, may karapatan ka na maghanap ng iba?" Hindi na ako nakasagot. Umiyak na lang ako sa harap niya. Sumabat si June.
Hindi na nakatiis. Sir, ako na lang ang sisihin niyo. Ako ang nanguna. Ako ang lumapit kay ma'am. Pero wag niyo siyang sasaktan. Humarap si Noel kay June. Galit na galit. Ikaw, June, wala kang respeto. Pinagkatiwalaan kita. Inalagaan. Binigyan ng trabaho. Pero kabayaran mo ay asawa ko? Sabay suntok kay June sa muka. Bumagsak siya pero agad ding tumayo. Hindi lumaban. Napasigaw ako. Tama na, Noel. Tama na, please. Humihinga si Noel. Nanginginig ang kamao. Wala na tayong dapat pag-usapan, Carmina. Simula ngayong gabi, wala ka ng asawa. Napatulala ako. Parang gumuho ang mundo ko. Mahal, wag naman. Para sa mga anak natin. Pero tumalikod siya. Kinuha ang maleta. At tumingin ng huling beses. Para sa mga anak natin, hindi ko kayang ipakita sa kanilang ina nilang ganyan. Tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Iniwang kaming dalawa ni June. Sa gitna ng gulo at kahihiyan. Ilang linggo ang lumipas mula nung gabing iyon. Parang bulkan na sumabog ang lihim ko. At iniwan nito ang abo ng lahat ng pinagharapan kong buhay. Umalis si Noel at hindi na bumalik. Ang mga anak namin nalaman ang nangyari sa pamamagitan ng chismis at mga bulong ng mga kapitbahay. Tinawagan nila ako isa-isa. Galit, dismayado, at puno ng tanong na hindi ko masagot. Ma, paano mo nagawa yun kay Papa? Iyak ng panganay ko. Ma, ipinahiya mo kami. Dagdag pa ng bunso. Para akong pinupunit sa bawat salita nila. Si June naman, nanatili sa tabi ko. Kahit anong sabihin ko, hindi siya umaalis. Siya na ang nag-aalaga sa akin. Nagluluto, nag-aayos ng bahay, at pilit akong pinapasaya. Ma'am, kahit lahat galit, kahit lahat tumalikod, nandito ako. Hindi ko kayo iiwan. Bulong niya. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Sa tabi ko, si June mas bata, mas maalab, mas sabik. Pero sa kabila nito, sa bawat halik niya, sa bawat haplos, may sugat sa puso ko. Sugat na iniwan ng pagkasira ng pamilya ko. Tinalikuran ako ng sarili kong pamilya dahil hindi ko pinairal ang utak ko. Ma'am, hindi ibig sabihin tapos ka na. Pwede tayong magsimula ulit. Ikaw at ako. Kahit walang may gusto, kahit laban sa mundo. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang mga mata niyang puno ng pagmamahal at paninindigan. Ngunit sa loob ko, may tanong na hindi mawala-wala. Ito ba talaga ang gusto ko? Siya ba ang kapalit ng lahat ng nawala sa akin? Mga gabing kasunod, nagpatuloy ang aming relasyon. Sa kama, ako at si June ay puno ng init, ng halikan at halakhakan. Sa dilim ng gabi, pakiramdam ko buo ako ulit. Pero sa tuwing sasapit ang umaga at nakikita ko ang mga larawan ng aking pamilya sa dingding, pinapaalalahanan ako ng katotohanan. May iniwan akong sugat na hindi na maghihilom. Ngayon, eto ako. Nagkukwento ng lihim na hindi ko akalaing mangyayari sa buhay ko. Ako si Carmina. Isang misis na natukso, nagkasala, at nawalan ng pamilya. Kapalit ng isang pagmamahal na hindi inaasahan. Mahal ko si June, oo. Pero sa bawat halik niya, naroon ang tanong na hindi nawawala. Sapat ba ang pagmamahal niya para palitan ng lahat ng nawala? At iyon ang tanong na dala ko hanggang ngayon. Tama ba ang naging desisyon ko na panindigan ng pagmamahalan namin ni June?
sa kabila ng sakit na ininulot ko sa pamilya ko. Sana dumating ang panahon na mapatawad pa ako ng mga anak ko. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang. Carmina. This is your Ate Chi, Secret Files. Ang kwento ng inyong buhay. Huwag po kalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng Ate Chi, Secret Files. Hanggang sa muli. Bye!